Ira POV. Who are they, Mami Sisi? Tanong sa akin ni Bella. Karga ko siya habang nakaluhod naman sa harap namin si Gonza at Lito. Nasa tagong bahagi kami ng mall kung saan ko sila na-corner na dalawa. Akala siguro nila ipapalampasin kong pagiging creepy stalker nila sa amin ni Bella. Mami Sisi? May anak ka na? Gulat na tanong ni Gonza. Nagkatitigan ang dalawang timang bago muling ibalik ang atensyon nila sa amin. Alam ba ni Boss Dark na may anak ka na? Sunod niyang tanong. Boss Dark ha? Hindi na ako magugulat. Nakita ko na sila na magkakasama noon. Pwede na ba tayong bumalik sa tanong ko? Bakit niyo kami sinusundan? Pag-uulit ko sa tanong ko. Tumalim ang tingin ko sa kanila. Hindi na ako natutuwa sa ginagawa nilang siguri makaiwas lang na sagutin ako. Who told you to spy us? Sigaw ko. You bad! Gagalit yung Mami Sisi ko. Kumurba ang labi ni Bella na halatang paiyak na. Nakonsensya ako. Sigurado akong nagulat din siya sa pagsigaw ko. Sorry baby. I kissed her temple. Wala nag-utos na sundan ka namin. Matagal kang nawala kaya naman nagulat agad kami na makita ka namin dito. Tumayo ang isa kong kilay, pero at the end ay napabuntong hininga na lang ako. Kung ako ang nasa lugar nila, igagawin ko rin siguro yon out of curiosity. Masaya kaming makita ka ganda. Alam mo ba kung gaano nag-alala sa yung buong barangay datong Ermita nang sa bigla mong pagkawala? Nalaman na lang namin kay Mang Ramil na hindi na natapos pa ni Gonza ang sanang sasabihin ng sikuhin siya ni Lito. Pagkakataon ko na makasagap ng impormasyon sa kanila. Ibinigay ko sa dalawa ang dala naming mga paper bag bago maglakad. Naramdaman ko ang pagsunod nila sa amin, kaya naman lihim akong napangiti. Paano niyo pala naging boss si Dark? Anong trabaho naman ang inoffer niya sa inyo? Ang totoo niyan, ay kami ang nag-offer sa kanya na maging boss namin. Nakalimutan mo na bang ikaw ang dating leader ng Wingster Club? At nang mawala ka, ay tanging si Boss Dark lang ang nakita naming babagay sa posisyong yon. What the? Hanggang ngayon pala buhay pa rin ang grupo nilang yon? Why tawa? Tanong ni Bella na nagpatigil sa akin. Hindi ko kasi ma-imagine na si Dark ang leader ng Wingster Club. Nakakatawa lang isipin. Mabuti naman at pumayag siya. Komento ko. Nagkibit balikat lang ang dalawa. I'm sure, hindi pumayag si Dark. Wala na siguro itong nagawa. Ganda, matanong ko lang. Sino nga palang batang yan? Baby Bulol, introduce yourself. Bella. Naku, mabuti na lang talaga matambok yung pisngi mo at cute ka. Hi Bella. Bati sa kanya ni Gonza. Madami pa kaming napagkwentuhan na tatlo. Kinamusta ko sa dalawa ang pamilya ko. Nalaman ko sa kanila na wala na sa barangay datong Ermita sina Mama Stella. Pagkalipas ng isang buwang paggawala ko, ay walang pasabing umalis ang pamilya. Pero bakit? Usap-usapan na nanalo daw sa loto si Ramil. May mga nagsasabi din na nakapangasawa ng afam si Annalyn. May haka-haka na ibinenta ka daw ng pamilya kapalit ng malaking halaga. Ewan ko, daming alam ng mga chismosa sa bayan. Natatawang pahayag ni Lito. Hanggang ngayon ay walang nakakaalam. Dugtong pa nito. Ibinenta ka ba nila? Tanong sa akin ni Gonza. Isang malakas na batok sa ulo ang natanggap nito mula kay Gonza. Ang tanga mo naman magtanong? Isang tawag mula kay Elliot ang natanggap ko, kaya naman kaagad ko tong sinagot. Jake is looking for you. I already tracked your location. 10 minutes, Rose. Hindi na ako binigyan ng pagkakataon ni Elliot na magsalita. Kaagad din itong ibinaba ang tawag. Now he's tracking me. Nang dumating ang sundo namin ni Bella, ay nagpaalam na kami sa dalawa. Nangako ang dalawa na wala silang babanggitin kay Dark. Kaya wala akong choice, kundi ang maniwala na lang sa kanila. Mabuti na lang at hindi si Latter ang driver namin ngayon.
Nakita ko ang panakanakang pagsilip ng personal driver ni Jake sa rearview mirror. Ano bang problema nito? Mabilis ang naging biyahe namin pabalik. Hindi pa kami nakakababa ng sakyan na mahagip ng mga matang ilang bodyguard ni Jake at si Nanay Inday. Hindi rin nakalagpas sa akin ang nakangising si Shelo. Binuhat ko ang pagbaba ng sakyan si Bella, pero nagulat ako nang marahas na hablutin sa akin ng isang bodyguard ang bata bago ibigay kay Nanay Inday. Nakita ko sa mga mata ni Nanay ang pangamba. Hindi siya sako ng bigas na hahablutin mo lang sa akin ng basta-basta. Asik ko, kahit si Bella hindi nakapalag sa ginawa sa kanya. Akmang lalapitan ko na sana sila Nanay Inday nang harangin ako ng mga bodyguard. Ano ba? That is pissed. Panimula ni Shelo. Mula ngayon ay hindi mo na po pwedeng makita si Bella. She'll be living with Inday next week. Ano? She's a distraction to you? Dumagongdong ang boses ni Jake na umagaw sa pansin naming lahat. Kaagad kong sinundan si Jake. Gusto ko maliwanagan. Paano niya nasabing panggulo lang sa akin si Bella? Ang batang yun na lang ang dahilan kung bakit pinipilit kong manatili sa poder niya. Alam kong malaking utang na loob ko dahil sa pagliligtas niya sa buhay ko. Pero hindi tamang gagawin niya. Hindi ako papayag. Magkakamatayan na. Rose. Hindi ko pinansin si Elliot. Bago pa man niya maisara ang pinto ay pinigilan ko na siya. Nilampasan ko si Elliot at kaagad na lumapit kay Jake na nakakaupo lang sa harap ng mesa niya. Marahas kong ibinagsak ang dalawa kong kamay sa mesa dahil sa magkahalong galit at takot. Mawala na sa akin lahat. Huwag lang ang batang yun. Matatalim ang mga mata nito habang nakatitig ng diretso sa akin. Pero hindi yun sapat para mabasa kung totoong emosyon nito. Galit siya. Pero bukod dun, ay ano pang tumatakbo sa isip niya. Go back to your room, Rose. Utos ni Elliot na nasa likuran ko. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Sa ngayon ay walang may dudulot ang maganda ng init ang ulo ko. Hindi magandang idea na sabayan ko ang galit na matandang nasa harapan ko. Kailangan kong isipin si Bella. Kapag ginalit ko palalo si Jake, ay dahilan lang yun para ilayo niya sa akin ng tuluyan ng bata. Huminga ako na malalim bago humakbang paatras. Jake, usal ko pero bago pa man ako makapagsalita, ay pinutol niya na ako. I'm giving you a month to give me high-level information about the Oxford. Kailangang sapat yun para mapabagsak hindi lang ang kumpanya, kundi pati na rin ang pamilya nila. Kung ang mga FBI ay halos abutin na ng ilang taon at dekada para na makakuha ng mga impormasyon sa mga hawak nilang kaso at maresolba ang mga cold case na halos mabaunan ng matagal na panahon, paano pa kayang gusto mangyari ni Jake? Imposible. Wala sa realidad ang gusto niya mangyari. Hindi pa ako ganun katagal sa Oxford para makakuha ng mga impormasyong hinihingi niya. Hindi yun magiging madali. I'm not giving you an option for you to choose. Pero kung si Bella lang ang magpapagalaw sa'yo na mabilis, ay wala akong magagawa kundi gamitin siya. Sa tingin mo ba, ay hindi ko alam ang bawat galaw mo, Ira? Naramdaman ko ang pagtaas sa mga balahibo ko dahil sa huling sinabi nito. Mukhang minamaliit ako ng gurang na to. Hindi ordinaryong pamilyang Borton. Mali ba? Mali bang nagtiwala ako sa kanya? He's your husband, right? Sa tingin ko'y magagamit mo yun para muling makuhang loob ng lalaking yun. Napakuyom ako ng kamao. Kahit kailan, ay hindi ko binanggit sa kanyang totoong relasyon ko kay Dark. Patungkol lang sa pamilya kong ibinigay kong impormasyon. Sapat na yun para malaman ang dahilan ng paghihiganti ko sa Oxford. Pero mukhang hindi lang ako may matinding galit sa pamilyang yon. Bakit? Halos kainin ko ang salitang iyon. Hindi ko mahanap ang boses ko o ang lakas ng loob ko para tanungin siya. Pero heto ako't pilit na nakikipagsukatan ng tingin sa matandang kaharap ko. Anong ginawa ng Oxford para gamitin mo ko?
Akala ko'y akong gumagamit sa Borton para makakuha ng gusto kong paghihiganti. Pero hindi. Kabaliktaran ang mga nangyayari ngayon. 3 bodyguard ni Jake ang pumasok sa loob ng opisina. Bago pa man nila ako kalad ka rin palabas, ay nagkusa na ako maglakad paalis. Don't dig your own graveyard, Ira. Yun ang huling katagang binitawan ni Jake bago siya tuluyang mawala sa paningin ko. Pinagbabantaan niya ba ako? You're getting worse, komento ni Sola. Nagdadrugs ka ba? Tanong niya na nagpaikot ng mga mata ko. You're not helping. Sinubukan kong pumislit sa kwarto ni Bella kagabi, pero dahil sa higpit ng mga bodyguard ni Jake, ay bigo akong makita siya. Naghintay ako hanggang madaling araw pero ni isa sa kanila ay wala man lang umaalis. Hindi ba sila allowed na mag-bathroom break? How's that even possible? Kamusta naman kayo ni Marcelino kahapon? Pag-iiba ko. I don't like it. Usal niya habang nakakunot ang mga noo. Umangat ang isa kong kilay. Inaway ka na naman ba niya? I'm not referring to us. Hindi ko lang gustong ikinikilos mo, Rose. May dapat ba akong ipag-alala? Hindi ko rin gusto ang mga nangyayari sa akin. Sa buhay ko ngayon. Nawiwiriduhan talaga ako sa iyo kapag nagiging seryoso ka. Bukod sa pagkunot ng mga noo mo, ay napapa-English ka rin. I'm trying to lighten up the mood. Visit? I'm fine. Nagiging maayusin ng lahat kapag nakuha ko ng impormasyong hinihingi ni Jake. It's a win-win situation kapag naibigay ko na sa kanyang gusto niya at maipaghiganti ko na rin ang pagkamatay ng mga magulang ko. Bumalik na tayo bago pa tayo mahuli ng mga superior natin. Pahayag ko. Nasa rooftop kami ngayong dalawa. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Sol na nandito ako. Friendship instinct? Hey, hi. Halos mapatalon ako sa gulat dahil sa babae nagsalita sa likuran ko. Napaayos ako ng tayo at mas lalong napayakap sa mga documents na hawak ko. Teka, natatandaan ko siya. Siya yung babae sa restaurant na kapito ko kay Dark. I mentally frowned. Bakit siya nandito? Right, tanong niya. Humarap siya sa pinto ng opisina ni Dark at napailing na lang. What's with her? Ha? Naagaw din ba ng pintong attention mo? I already told Dark that his office door gave me creep. Para tong pinto sa mga movies na parang binuksan mo, ay mapupunta ka sa not so enchanted place. Do you get what I mean? Ha? Kung isa akong emotion, siguro ay ako malaking question mark na pula. Oh, sorry. I'm Wendy Brown nga pala. Sorry ang daldal ko. She giggled. Oh, okay lang. I think I saw you before. Inilagay niya sa baba niya ang kamay niya habang nag-iisip. Ah, ikaw yung girl sa resto. Rose, right? Tita Mayumi can stop talking about you. She adores you kaya. Magkakasundo sila ni Sola. Parehong-parehong ugali nila. Well, mas malala lang pagiging bubbly ng isang to. What's this noise about? Pareho kaming napatingin kay Dark. Hindi man lang namin napansin ang pagbukas ng pinto niya. You look tired. Komento ni Wendy sa kanya. Nagtrabaho ka na naman ba magdamag sa hideout mo? Shut up! Sita ni Dark sa babae bago bumaling sa akin. Hideout? Mukhang mas marami pang alam si Wendy patungkol sa buhay ni Dark kumpara sa kakarampot na impormasyong meron ako sa asawa ko. Ha? Asawa? Gaano ba sila ka-close sa dalawa? Anyway, documents galing kay Sir Rizal. Ipapatong ko na lang sa mesa mo. Hindi ko na hinintay na magsalita si Dark. Dire-diretso akong pumasok sa office niya at inilapag sa coffee table niya ang mga hawak kong documents. Baka ako pang maging dahilan para masira ang moments ng dalawa. Mauna na po ako. Paalam ko kay Wendy bago maglakad palayo. Hindi makakatulong korelasyon nilang dalawang iisipin ko.
May mas importante akong misyon na dapat i-prioritize. Rose! Bati sa akin ni Frank. Kasama niya rin si Blight, ang head security ng Oxford. Inirapan ko si Frank bago ibaling ang tingin kay Blight. Sorry na nga eh. Hindi ko naman alam na... Good morning, Miss Blight. Pagputol ko kay Frank. Baka sa sobrang kadaldala nito ay mabroadcast niya patungkol sa pagkakahuli niya sa amin ng boss niya. Malaking skandal yun sa office kapag nagkataon. It too seems close. Pahayag ni Blight. Chika ko sa'yo mamaya. Kaagad kong sinamaan ng tingin si Frank. Kung wala lang sa harap namin si Blight, ay baka kanina ko pa siyang napaslang. Joke only. Galing ka ba sa opisina ni Dark? Tanong ni Blight kaya tumango ako bilang sagot. Kasama niya si Wendy. Bakit parang bitter ka? Komento ni Frank, suot ang mapang-asar ng ngising nito. Hindi ko alam kung anong issue ng dalawa pero mauna na ako. Walang emosyong saad ni Blight bago kami tuluyang iwan ni Frank. Lalayasan ko na rin sana si Frank nang bigla niya akong akbayan. Pansin ko lang, bakit pareho kayo mukhang pagod ni best friend? Magdamag na naman ba kayo nag-resting ha? Siniko ko ang tagiliran niya, dahilan para mapadaing siya. Huwag ka ngang feeling close. Kung ikukumpara naman kay Latter, ay wala ko nararamdamang pagkailang kay Frank. Ito naman masyadong bitter. Huwag ka mag-alala, hindi kayo pagpapalit ni Dark baby. Talaga lang ha? Hindi na ba alam ko ano makabasag pusong ginawa sa akin ng kaibigan niya? No comment. Wait for me. Pwede ba sir? Madami pa akong trabaho. Kaya pwede bang lubayan mo muna ako? Doon ka sa best friend mong magaling lang sa umpisa. Uy, hugot! Mapapaslan ko na lang talaga siya. This is amusing. Pabulong na saad nito. God, bakit ba ako napapalibutan ng mga abnormal? Napahakbang ako paatras nang sakupin niyang personal space ko. Gusto mo bang makita magsalo si Dark? Bulong niya sa tenga ko. Nanlaki ang mga mata ko nang hapitin ni Frank ang bewang ko. Mariin akong napapikit nang akmang hahalikan niya ako, pero isang malakas na pagbagsak ang narinig ko. You bastard! Asik ni Dark kay Frank na nakaupo sa sahig at tuguan ng labi. Yo, best friend! Nakangising bati ni Frank kay Dark. Halatang nang-aasar siya. Dark! Suway ko kay Dark na sugurin niya si Frank. Sinubukan kong pigilan siya pero sa sobrang lakas niya ay wala akong nagawa. Sa pangalawang pagkakataon na pagtatangka kong paghiwalayin sila, ay isang malakas sa siko sa bunganga ang natanggap ko mula kay Dark. Hala ka! Are you okay? Nakita ko ang paglambot ng mga mata nito. Imbis na sagutin siya, ay sinamaan ko lang siya ng tingin habang mangayak-ngayak sa sakit. Lasang-lasa ko ang dugo sa bunganga ko. Mga walang ya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.